Itong impeachment na inipit, inupuan, nilimliman, minadali, ibinalibag sa Senado sa dulo ng sesyon. Ito ay ang pinakamaliit na iskinita ng accountability na yan. Itong ipinipilit na impeachment, aminin man nila o hindi, ay para lamang manira ng imahen ng isang publiko at walang uuwian, kundi pag-disqualify kay VP Inday Sara para sa eleksyon ng 2028. Yun lamang ito. Pinahihirapan pa natin ang ating mga sarili. Mga kabayan, matapos ibalik ng Senado sa tanggapan ng House of Representatives ang Article of Impeachment laban dito kay Vice President Inday Sara Duterte, nagtipon-tipon kahapon sa labas ng Senado ang mga grupo na naghain ng impeachment complaint kay VP Sara Duterte, kabilang na sina dating Senator Leila de Lima. Ayon sa kanila, tila naduwag ang Senado kaya nagpapatumpik-tumpik para sa paglilitis sa kaso ng pangalawang Pangulo. Patuloy lang po ito sa pagpapatumpik-tumpik ng ating Senado sa impeachment case. This is not just a betrayal of the Constitution. This is also a betrayal of public trust reposed on the members of the Senate. Dahil dito, agad naman na bumwelta si Senate President Chis Escudero sa mga banat sa kanya ni former Senator Leila de Lima. Ayon kay Escudero, hindi nila dinidelay ang kaso ni VP Sara. Sa halip ay mas napabuti pa niya ang ginawa nila para maumpisahan ang nasabing trial pagpasok ng 20th Congress. Ito ay kung papabor ang mga senador na ipagpatuloy ang sinimula ng 19th Congress. And okay. Itong paghingi namin ng impormasyon, dagdag na trabaho siguro sa prosecution. Pero ano naman ngayon, nakala ko ba gigil na gigil sila dito? Ito yung trabaho nila. Pero paano makakadelay? Wala naman pwedeng mangyari. In fact, mapapabilis pa dahil habang nakareses kami, habang walang trial, habang hindi pa pumapasok ang ika-20 Kongreso, ay magagawa na nila to at mapaghahandaan. Dagdag pa ni Escudero na sa kabila ng pagremand o pagbabalik nila sa Kamara, isa lang ang pwede nilang magawa kung saan ay pabor pa nga ito sa Kamara. Ito ay ang pag-i-issue ng sumon kay VP Sara at nagawa na nila ito. Hindi ba magandang nasimulan na yan ngayon at baka matapos na rin yan ngayon at matuldukan na ngayon? So, asan yung delay? Ulitin ko isa lamang ang pwede naming magawa, mag-issue ng summons. Nagawa namin yun. May dagdag pa nga eh. At saka, isa pa, dapat ngayong araw yung namin gagawin yun, di ba? Di ba dapat ngayong araw namin gagawin yung pag-convene, pag-issue ng summons, ngayong araw namin gagawin lahat to? Nagawa na nga kahapon eh. Ayon naman kay Senator Risa Hontiveros, tila pinagplanuhan ito ng kapwa nila senador kung saan ay kinagulat nila ang pagpabor ng 18 senator judges para ibalik ang Article of Impeachment sa tanggapan ni Speaker Martin Romualdez Jr. Well, lumalabas na may ganong plano, whether how long ago it was or how recently it was, nag-materialize dun sa proposed motion nila. Samantala, binatikos naman ni Senator Bato de la Rosa at Senator Joel Villanueva ang mga patutsada ni Hontiveros na scripted ang ginawa nila, kung saan ay 5 lamang ang tumutol sa pagbabalik sa Kamara ng impeachment complaint kay VP Sara, habang 18 naman ang mga pumabor dito. Pero scripted. Magsutukan na nga si Senator Robin Padilla at saka si Senator Joel Villanueva. Yun ang script na gusto nyo, sutukan. Sinagot din ni Senator Villanueva ang mga paratang sa kanya ng kampo ni De Lima at Hontiveros. Of course not. Of course not. There's no plan at all na i-convene nga ang impeachment court. In fact, a few hours, if I'm not mistaken, I've spoken with you guys outside the session hall, and I made mention that anytime anyone can move or give a motion sa floor. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sa iyong palagay, totoo kaya ang mga pahayag ng ilang grupo na dinidelay ng Senado ang pag-usad ng impeachment case ni VP Sara Duterte hanggang sa tuluyan na itong mabasura? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH,
Pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Ipinagpaliban ng House of Representatives ang pagtanggap sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Representative Faustino Ino D. V, kailangan munang linawin ang mga isyong kaakibat ng pagbabalik ng mga impeachment articles bago ito formal na tanggapin ng Kamara. Gate naman ni Representative Chervil Luistro, legal at ayon sa konstitusyon ay sinasagawang proseso ng impeachment na suportado naman ng 215 mambabatas. Kumpiyansa ang mga prosecutor na matutuloy ang paglilitis dahil may jurisdiksyon na ang Senado matapos may padala ang summons kay Vice President Sara Duterte. Mr. Speaker, I move to defer acceptance of the articles of impeachment until such time as the Senate, sitting as an impeachment court, has responded to the clarificatory queries raised by the panel of prosecutors relative to the remand of the subject articles. Kinwestiyon ng ilang grupo ang hakbang ng Senado na ibalik sa Kamara ang articles of impeachment kahit na sila'y nag-convene na bilang impeachment court. Ayon kay dating Senador Laila de Lima, ito ay isang pagtataksil sa konstitusyon at sa tiwalang ibinigay ng publiko sa mga senador. Iginit ng petitioner na si Francis D. ng Tindig Pilipinas na nagpapabagal ito sa proseso ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Git naman ni Senate President Cheese Escudero, ang remand ay hindi delay kundi paghahanda at makatutulong ito sa pagpapabilis ng paglilitis sa pagbabalik ng sesyon ng Kongreso. Itong paghingi namin ng impormasyon, dagdag na trabaho siguro sa prosecution. Pero ano naman ngayon, nakala ko ba gigil na gigil sila dito? Ito yung trabaho nila. Pero, paano makakadelay? Wala naman pwedeng mangyari. In fact, mapapabilis pa dahil habang nakareses kami, habang walang trial, habang hindi pa pumapasok ang ika-20 Kongreso, ay magagawa na nila to at mapaghahandaan. Kanila pong pinaspas, kanila pong hindi pinadaan sa tamang paraan. Hindi po nila ginawa yung due process na tinatawag na supposedly sana tinalaka yung first impeachment, second. Kasi alam mo kung bakit? Ang ginawa nila, nag-antay sila, wala kasi silang sapat na ebidensya o maayos na, alam mo yon, maayos na kaso, ika nga, para ipatanggal si VP Sara Duterte. Siguro, nung nakita yung unang impeachment, ampaw to. Oh, dagdagan niyo yan. Second impeachment, ampaw na naman. Kulang pa yan. Oh, third impeachment, oh, naku po, ampaw palalo. Oh, sabi, fourth impeachment, ayan na. Oh, ito, okay na to. Ngayon, biglang doon na kagad, which is bawal po yun. Bakit? Kasi ang mangyayari nga po dyan, parang yung sinasabi nilang fishing na yan, yung nangingisda. Bakit kanyo? Kasi ang mangyayari, gano'n na lang lagi ang gagawin. Tatanggap ng 10, 50 impeachment complaint, tapos maghahanap ng kaso. Yun nga yung sinasabing parang nagpipishing naghahanap ka lang ng kaso, kahit wala naman talagang kaso. Diba? Tapos, sasampahan mo ngayon, pag-iipon-ipunin mo, tapos tsaka mo isasubmit sa Speaker of the House. Na which is mali. Diba? Yun yung sinasabing merong provision sa ating konstitusyon na immediately, gigil na gigil sila dun sa forthwith. Isipin nyo ito yung kanilang ginagamit pa ulit sa Senado na forthwith, dapat talakayin na, simula na, ganyan. Nabuisit yung mga senador. Gago! Forthwith pala, mga animal kayo kinukulit nyo kami. Siguro gano'n na nangyari, di ba? Ang ina nyo. Forthwith Okay. Ito ang forthwith nyo. Di ba sabi sa konstitusyon, immediately, pag natanggap ng Secretary General ng Kamara, immediately papasa sa Speaker. Bakit inantay nyo hanggang fourth impeachment? O, di na forthwith sila. Gago! Kaya nga, sabi ko sa inyo, karma. Ika nga, karma talaga yung nangyari. Bakit to kanyo? Talagang, yung mismong pinanga-atake ng Congress sa Senado para simulan yung impeachment,
ay yun ang ibinalik ng Senado. O bakit kayo? Sa inyo nga, hindi nga forthwith ang ginamit immediately. Kahapon, pinaliwanag ko anong pinagkaiba ng forthwith at saka immediately. Ang immediately, ang mas strong emphasis na kailangan agad-agad. Hindi ito mag-aantay. Hindi pa pwedeng, sabi nga sa korte, in a legal term o sa pagdating sa mga kaso, pag sinabi ng judge, release that person immediately. Hindi pwedeng sabihin ng BJMP o ng mga pulis, sandali, pag-aaralan muna namin ito. Aayusin muna namin yung dokumento. Sandali lang, sandali. Chotomate. Hindi pwedeng ganoon. Immediately, pag sabi ng korte, ito ang order. Pak, mababasa nila yan. Release the accused immediately. Di ba? Yun yung release kagad. Di ba? Hindi pa pwedeng mag-antayan. Inutos ng korte. Ganon yung nangyari doon sa Kamara. Sabi doon sa konstitusyon, immediately. So dapat, pasok kagad. Pasa mo kagad. Hindi pa pwedeng laruin mo muna yung bola. Ganon yun eh. Pag sinabi sa'yo ng coach, pasa mo agad pagtanggap mo ng bola. Ipasa mo agad. Hindi pa pwedeng, sandali, gusto ko munang mag-dribble dito. Di-dribble ko muna to. Tsaka ako ipapasa doon sa taga-tira. Hindi pwedeng ganun. Immediately nga di ba? Yun yung sinasabi. Ano man yung forthwith? Yung forthwith nga, pag sinabi ng korte, we need produce the witness, forthwith the witness. Yeah? Pag sinabi na yon, di ba? Kailangan, ilabas mo kagad yung witness sa nauukol na time o sa walang delay pero yung nasa oras. Ibig sabihin po nun, halimbawa, magta-travel ka pa o di kaya kailangan mo ng mga court order na para puntahan yung isa, yung warrant, kailangan mong puntahan. Kailangan meron ka munang kung mag-delay man ay dahil meron kang sapat na dahilan. Di ba? Kung i-delay man, halimbawa, yung witness nasa ospital. Di ba? Pag sinabing forthwith, antay mo muna ma-release ng ospital kasi naghihingalo na. Hindi pa pwedeng iutos ng judge na, immediately, kahit mamamatay na yan, dalin mo dito yan. Hindi pwedeng gayon, di ba? So, ayun yung pinagkaiba nun. Bintang sila ng bintang na dapat forthwith, nayari tuloy sila. Yun yung sinasabi kong nakarma itong mga animal na to. Ngayon, dahil sa nakarma itong mga animal na ito, iyak ng iyak. Hindi mananalo yung speaker namin sa pagka-presidente sa 2028 pag andyan si Bibi. Hindi mananalo yun. Kaya kailangan namin matanggal si Bibi Sara Duterte. Kita mo naman, ginawa na namin ang lahat. Pero wala pa rin. Olat pa rin. Ang layo pa rin ni speaker. Mapapagalitan kami. Ganun na nangyari. Atat na atat itong mga ito Kaya ayan tuloy, napakarma kayo. Ay nako, ewan ko talagang sablay ho yung itong ginagawa po ng kalaban na pagdadrama. Drama kasi sila ng drama. Ito pa, dagdag natin. Ang ganda kasi nitong mga sinabi ni Chis Escudero Ganun. Good morning. Good morning. Tatlong dokumento ang pinirmahan ko natapos kami kaninang madaling araw ng 2:00. Una ay yung liham sa Kamara na pinagbibigay alam sa kanila ayon sa napagkasunduan sa impeachment court na hindi na matutuloy ang kanilang presentasyon ng articles dahil nagawa na yon kahapon na convene na rin ng court. Sa katunayan, nag-issue na nga ng summons kay Vice President Sara Duterte ang impeachment court. Pangalawa, inilabas ko ang mga pinagbotohang orders ng impeachment court kahapon. Una, kaugnay sa pag-return, yun ang ginamit na salita sa motion, para gawin ang dalawang bagay. Ayan. Una, na tumatalima sila sa probisyon ng saligang batas kaugnay sa 1-year ban. At pangalawa, magsumite ng resolusyon mula sa 20th Congress na interesado, gusto pa nilang ipursige
ang pag-prosecute at Linawin natin ha. Ang ganda na sinabi ni Jesus Cordero eh. Ang linaw-linaw. Di ba? Sa pag-return, yun ang ginamit na salita sa motion, para gawin ang dalawang bagay. Ano yun? Una, na tumatalima sila sa provision ng saligang batas kaugnay sa 1-year ban. At pangalawa, magsumite ng resolusyon mula sa 20th Congress na interesado, gusto pa nilang ipursige ang pag-prosecute at sampa ng kaso laban kay VP Sara. Yun yung dalawa. Simpleng-simple. Di ba? Tagalogin natin. Hindi din yung ba nilabag yung konstitusyon? Dahil sa pagmamadali ninyo? hindi ganun ang pagkasabi ha. Mga ulol. O pangalawa, interesado pa ba ituloy ng 20th Congress ito? Actually, hindi ko alam kung anong strategy o anong bakit pa kailangan tanungin yon yung kung interesado bang ituloy ng 20th Congress. Although, tama rin naman kasi parang sa akin ang sinasabi ng Senado dito sa motion na to na kailangan talaga mag-ending ang impeachment sa 19th Congress. The question is, itutuloy ba ng Kamara yung pagsampa ng impeachment o yung parang trabaho ng mga prosecutor? Yung Kamara kasi ng prosecutor ngayon yung trabaho nila na si VP Sara Duterte. At syempre, dahil nga yung Senado rin, yung paulit-ulit yung sasabihin dito mamaya, yung 20th Congress, kailangan sila na magdi-decide kung itutuloy nila o hindi. So para talagang ini-emphasize noong motion na yon na talagang magi-stop yung impeachment after the 19th Congress. So the 20th Congress should decide, not them. Yun lang yung sinasabi doon sa first point nung sa tingin ko yung first point ng Senado. Tuloy natin. Ang sunod na order ay yung summons na sang-ayon sa rules ng impeachment court ay dapat i-issue pagkatapos mag-convene. Lahat yon ginawa at sinagawa namin kahapon. Pero siyempre, kailangan nun ng kaakibat ng mga written orders din. Yun yung hawak nyo ngayon. Sir, anong masasabi dito sa mga nagsasabing in limbo na daw impeachment, unconstitutional, baseless, illegal, ang mga ginawa ninyo kagabi? Karapatan ni Numan ang magpahayag ng kanilang opinyon. Ginagalang ko yon. Subalit tulad ng sinabi ko sa aking talumpati nung nagdaang Lunes, Korte Suprema lamang ang pwede magsabi kung ano ang legal at hindi. Bakit ayaw nilang tumakbo doon? Hindi ko talaga alam. Kung ano ang constitutional at hindi. Pangalawa, kasaysayan lamang with the benefit of hindsight ang pwede makapagsabi kung sino din ang tama at mali kaugnay sa kanilang paniniwala. At kung walang order ang Supreme Court, sir, either way, you will proceed as you see fit. Tulad ng binanggit ko mula nung nagsimula ang impeachment complaint noong Pebrero, kung walang TRO, magpapatuloy kami. Kung may TRO na iniso, i-bring up yan sa impeachment court at pagpapasahan. Actually, meron pa nga yan Tama yung sinabi niya dito Tulad ng binanggit ko rin noon, hindi ba? May dalawang pagkakataon na nag-issue ng TRO ang Korte Suprema kaugnay sa impeachment proceedings. Noong panahon ni dating Chief Justice Davide impeachment, may TRO laban sa Kamara na hindi sinunod ng Kamara. Doon naman sa impeachment complaint laban kay Chief Justice Corona, nag-TRO ang Korte Suprema kaugnay sa pagbubukas ng account, bumoto ang Senado para sundin yung TRO na yun. So, nagigets ninyo, ha? So, pag nag-issue ang Supreme Court ng TRO, it doesn't mean susundin ng Senate agad-agad pagbobotohan. Kasi nga, yan yung sinasabi nila na equal branch, ang judicial at saka legislative. Although, kahit papaano, masisettle sa mind ng tao kung tama ba ang ginawa ng Senado o hindi. Kaya nga importante na tumakbo dapat sa Supreme Court pagdating sa mga desisyon dito sa impeachment trial. Oo, kasi wala naman talagang action. Balikan natin ulit kung ano yung mga sinabi ko
nung Pebrero, nung final to impeachment complaint. Dahil isang araw na lamang, 2 oras na lamang bago kami magwakas nung final nila yan at 2 linggo na lamang ang sesyon ngayon, sabi ko, di ba? Ang pinakamalayo ng pwedeng magawa ay mag-issue ng summons. Dahil sang-ayon sa aming rules, merong 10 araw ang nasasakdal para magsumite ng sagot mula sa pagkakatanggap niya ng summons. Meron ding 5 araw ang kabilang panig, ang prosecution, mula sa kanilang pagkakatanggap para magsumite ng reply. Yun pa lamang, ubus na yung panahon. Magjo-June 30 na, 3 araw na lamang naiiwan para maglitis, quote-unquote. At magtatapos ang authority ng mga House prosecutors ng June 30 dahil tapos na ang Kongreso ng June 30. So walang naaksayang panahon dahil nagawa namin lahat ng tinakdang gawin sa ilalim ng 19th Congress. Baka nga makatipid pa kung napakinggan nyo kahapon dahil yung mga agam-agam kaugnay sa pagtatawid ng impeachment complaint na ito, yung mga agam-agam kaugnay sa interesado pa ba yung 20th Congress dahil hindi pwedeng i-bind ng 19th and 20th Congress, yung mga agam-agam kaugnay sa pag-comply nila sa 1-year ban na itinatalaga ng saligang batas, lahat yon habang naghihintay tayo ng resumption ng sesyon ng 20th Congress para magsimula ang paglilitis ay masasagot na.